Hello everyone! Welcome sa ating channel. This is Coach Jared. Visit tong intro ko Hindi pumasok na maayos Loko to Anyway. Pumasok ba na maayos sa inyo? Sa akin hindi Ay, nako, nakakaloko. Anyway. Iniintay ko umayos siya. Okay na lang, okay. Ayos din yan. Sa akin hindi. Sa akin po, hindi siya pumasok na maayos As in, choppy siya. So, well, is what it is. Oo. Wala sa akin. Okay naman daw. Oo. Sa inyo okay, sa akin hindi. Sa akin siya choppy. Oo. Anyway, mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe. Opo, dito pa sa ating Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared. And yung ating po Facebook group, Tabay ng mga Cocheros. Ayan. Okay. Tapos, anong SGD? Sagad ka, Coach, no? Sagad? Hindi naman, sakto lang. Peri lang. Angko, pati ibig sagad. Anong yung 100 plus ininom ko kahapon. Well, SGD. Okay. SGD pala. Singapore. No, wala ako sa Singapore, guys. I'm not in Singapore. I wish I was in Singapore. Para mapagbakasyon naman. Kaso may problema kami na misis ko sa Singapore Oo. Hindi ko na lang sasabihin. Baka sabihin nyo, racist ako. Sa ibang panahon na lang. Siguro kung pupunta kami ng Singapore, dyan na lang kami sa, saan ba yun? Sa may Universal Studios. Doon na lang kami. Okay. Game. Okay, game. Okay, kwentuhan na muna tayo. Wait, bago tayo magkwentuhan, guys, tayo muna mag-shoutout. Kailangan mag-shoutout muna tayo. Hindi pwedeng hindi. Oo, hindi pwedeng hindi. Siyempre, kailangan na magbigay pugay, di ba? Magbigay pugay tayo sa mga magbibigay ng oras sa atin. Hindi pwedeng hindi. Okay. Sana. Okay, bukas na ba ang slow mode? Ayan na ang slow mode. Okay, ang bilis natin Trixie, Nilagay niya agad, sige, shoutout sa mga moderators muna natin, Kay Ate Trixie, Ate Susan, Ate Lisa C, James, Manat May, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, DJ Cans, Pinoy, Unnamed Legion, Kina, PS Director, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, kay The Greater One, okay? Shoutout din kay SpongeBob, Melody Canuto, Leonida Mendoza, Cheryl, Libanyaga, okay? Marge, Celesta Force. Ang hindi rin mag-like DDS, ay ayaw nyo yan, sigurado, ayaw nyo mapabilang sa mga bobo. Ay, nag-skip. Diyos ko, ayan na, nag-skip na. Splash Brothers, Caleb's Adventures, Wako Pake, John Dinider, Arabel Inductivo, Rodrigo Harry Salvador Raposas, Captain Ronald, Nico Mariano, Fremante Manguba, Ruben Esperanza, Edel Toto Balduesa, Alma Hashem, Sumayet, Marites Samonte, Albert Valenzuela, Chokozin, Hungria, Roderick Fajardo, Clarita, excuse me. Excuse me. Sorry. Okay, last batch. Cheryl Tronzon, okay. Fremante Mahuba, Marge Sheresa Force, Maria Corazon Monar, Rachel Escala, Jennifer Romel Abante, at of course, si Sumayet. Lagi nandito yan.
Okay. Mm. Bless you daw, sabi ni Ate Jasmine Marcos. Oo. Oo. Medyo puyat tayo guys eh. Kasi galing ako ng seminar kanina. Actually, nandito ako sa lugar na to para attend ng seminar. At kailangan para sa ekonomiya. Kailangan ng dagdag na ekonomiya. Kaya tayo ay umattend ng seminar. Oo. Anyway, ayusin natin ng konti. Yan. Better. Better. Okay. Yun. Ayan. Pero medyo nakakagantok ng konti. Ayan. Okay. Let's do this. So, mga kababayan, for 2028, hindi. For ano to? For 2025. Ano, for 2025? For 2026. Oo, for 2026. Oo, ganun talaga. Kailangan magkaroon tayo ng mga ibang ventures. Kailangan magkaroon tayo ng ibang ekonomiya, di ba? Para hindi lang tayo kay YouTube. Kailangan mag-diversify, sabi nga, diversify. Okay, game. Magkano pag-usapan yan? Oo. Ay, good luck daw kay Garcia Pipo sa bago niyang bukas sa Tapsilugan. Uy, gusto ko yan, Tapsilug. Okay yan. Yan. Okay. Game. Pag-usapan natin to. Today, nag-press conference itong si Melvin Matibag ha, bago yung CCTV. Kasi malala yung CCTV eh. Malala. Malala rin yung mga sinabi ni Atty. Melvin Matibag. Oo, yung sabi niya kanina na dapat daw kung may mamasususpinde, hindi siya. Oo. Dapat, kung command responsibility ang pinag-uusapan, dapat daw si Alan Peter Cayetano ang masuspinde. Ayan na. Ayan na, mga babayan. Nag-uumpisa na ang gera sa gitna ni Alan Peter at ni Melvin Matibag. Oo. Ayan na. My goodness. Well, in fairness, kay Director Melvin Matibag, tama naman siya. Alam naman nating lahat kung ano yung ginawa ni Alan Peter last week. Alam nating lahat yun. Yung tigas ng mukha ni Alan Peter. Adobe. Ang mukha talaga. Oo. Ito yung sinabi ni Director Melvin Matibag kanina. Yan. Sa kanyang press conference kanina. Kasi nga, di ba, naglabas na ng CCTV kanina. Mamaya papag-usapan natin yun. Pero iba talaga ang tigas ng mukha ni Alan Peter Cayetano. Ngayon lang ako nakakita. Actually, sa buong buhay ko, never ako nakakita ng katulad niya, ni Alan Peter. He is one of a kind. Legit. No joke. He is one of a kind. The kind of is the kind that is, full of crap. Yun siya. Oo, then Zlove. Then Zlove. Salamat sa inyong super chat. God bless po. Oo. Iba siya. Oo, rare. He's one of a kind. Kung meron pang mas tatrapo sa trapo, siya yun. Kung meron pang tatrapo sa salitang traditional politician, siya talaga yun. No joke. Si Alan Peter talaga. Siya talaga, guys. No joke. Oo, parang walang wala siyang kapantay. Wala siyang kapantay pagdating sa katigasan talaga ng mukha. Sabi, Matibag on Cayetano suspension remark. He must be suspended for Aplasca's actions. Mamaya pag-uusapan natin yan kasi yung mga galawan ni Aplasca, mukhang meron talaga siyang liability. Oo. Maliban sa destruction of public property. Maliban sa destruction of property, meron pang alarm and scandal, etc. Mukhang haharap sa maraming kaso itong si Aplasca para lamang pagtakpan si Bato de la Rosa. Ayan, napapala niyo pag pinagtatakpan yung mga kriminal, pati kayo nadadamay. Di ba? Sabi ni Melvin Matibag kanina.
If command responsibility will be the basis, the first person who should be suspended is Senator Alan Peter Cayetano. Ay, wala talagang ano. Mhm. Oo, wala talagang patumpik-tumpik eh. Hindi man lang nagdalawang isip sa comment. Etong si Melvin Matibag. Oh, this is how National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag on Tuesday responded to Senate President Cayetano's recent call for the Office of the Ombudsman to suspend Matibag. Ayan. Wala namang problema kung kailangan isuspindihin si Matibag. Kailangan lang ng cause. Kailangan may cause. Hindi pwedeng trip-trip lang. O hindi dahil sa you cried wolf, di ba? Which ngayon, napatunayang mali pala ang sinasabing inatake ang Senado. Baligtad. Inatake ang NBI. Oo. Inatake ang NBI, guys. Ang lala. Ito yung press con kanina ni Melvin Matibag. Medyo mahaba lang, 8 minutes, pero pakinggan natin kasi marami mga detalye dito na na dapat nating medyo i-breakdown. Tuloy natin. Okay, Sir, sunod natin. once and for all, some are saying it was a siege, another said it was an attack. For you, what's your take on that? If you will notice, I keep on mentioning GSIS because I saw the blog of Senator Pia Cayetano na sabi nila, nilulusob sila sa Senado, pati nila ng mga senators. So when they called me, sabi ko, wala kaming NBI dyan sa Senado. You have to be very clear with that, that the Senate is renting the building from GSIS and it's one complex. And the building where GSIS offices is located and the building where Senate is, yung offices ng Senate are located, okay, wala yan. But the separation is only through a door. Tapos mayroong platform ng GSIS na, So pag makita niyo yung video, which I've seen already, sa GSIS talaga. That's why yung sinasabi na si NBI Director nagsisinungaling doon, sinabi niya walang tao sa Senado. I think yung mga sumama sa GSIS na media can prove that na wala talagang pumasok doon sa Senado. That's very clear. Kaya ako nagugulat ngayon because some of them were saying na ngayon, sabi nila wala daw silang agent sa Senado. Tapos habulin nila at sa GSIS because they suddenly realize na sa GSIS lang pala talaga yung mga ente. And our presence doon sa GSIS is supported by a request. So we have legal cover, legal basis to be there kung bakit kami nasa GSIS, And actually, di ba nga napag-usapan na natin isang beses sa isang live stream natin na kaya ni-request ng Director General ng GSIS na pumunta ang NBI sa Senate sa GSIS is because merong siya nakuhang information na doon idadaan sa GSIS si Bato de la Rosa. Kaya binarikadahan agad yan ng GSIS. And just in case makalusot pa rin si Bato de la Rosa, at least nandun ang NBI para arestuhin siya. So I guess there's already enough reason, may sapat na na dahilan para tawagin. Kasi may mga DDS ang sinasabi ng mga DDS. Ang dami-daming pulis, nandiyan ang PNP, bla bla bla, pero ang tinawag NBI. Sila yung arresting . Sila yung may warrant . Di ba? Mamaya pala pag-uusapan na naman natin yun. Kasi nag-tantrums na naman si Bondo. Alam niyo at one point, pero mamaya natin pag-usapan na. Sasabihin ko lang ngayon, at one point, minsan nakakaawa na lang talaga yung mga DDS . Alam niyo yun, nakakaawa. Nakakaawa siya, pero at the same time, hindi siya nakakaawa. Alam niyo yung feeling na gano'n? Nakaawa ka, pero hindi ka rin nakaawa at the same time. Parang, ang hirap ng gano'ng feelings. Anyway, tuloy natin. So, doon sa claim na stage ba yan or sa attack na yan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under attack. Correct. Tama. Nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack. So, yun nangyari ngayon. Pero, lalabas naman yan. Then again, I don't want to, I'm sorry, Chi, that I cannot anymore comment if it's stage or a siege or attack. I'd rather leave it to the wisdom of the investigating authority, which is the DOJ, and the panel that is created by Secretary Bida and also with the Office of the Ombudsman. Also, the CIDG, you can ask the CIDG, nandun naman sila. Ito na, I'd like to get your reaction. Kasi may sinabi si Sergeant of Arms, former OSA Chief Mao Ablasca, na he likened the situation na para daw meron kang bahay, pagkatapos may armadong lalaki sa labas, anong gagawin mo pag pinasok ang bahay mo, di nagpaalam.
Your reaction to that? Hindi, Hindi. No. Wait, bago magsalita si Director Melvin Matibag, unahan ko na lang. Hindi lang naman simpleng armadong tao yung nasa labas eh. Pulis yung nasa labas. Pag merong ito rin topic ng Yusek. Shoutout kay Yusek. Anyway. Hindi lang naman simpleng tao yung nasa labas ng bahay. Pulis yun. Pag may pulis sa labas ng bahay mo at armado siya, babarilin mo din? Di ba stupid naman? Hindi ba talaga pag mga tao ni Digong natatanga? Oo. Ganun ba yun? Diba? Ang weird. Ang weird. So, sobrang weird nun. Sobrang weird. Anyway. Ang pangit naman ang palusot ni Aplaska. Bakit ganun? Ewan ko sa inyo mga DDS kayo, ba't kayo ganyan nag-isip? Paano pag may pulis sa harapan ng bahay mo, barilin mo rin kahit wala siyang ginagawa, kahit nakaupo lang siya sa monoblock. Di ba ganun yung nangyari sa video kanina? Ay nakita ng DILG. Hindi, mamaya na-advance ulit ako sa kwento ko. Sige, tuloy natin ito. hindi mo na ikukumpara eh. Matiba. May comparison, bahay mo pinasok. That is an assumption eh. Na pinapasok. Actually, papakinggan yung mga statement nila. Magkakaiba. Nakita pa lang nila sa labas, may mass build up. Sa labas ng bahay mo, may nakita ka mga armado. Are you entitled to assault them? Puntahan mo sila. Paputukan mo ng baril. Di ba hindi? Labas ng bahay mo eh. If you want to beef up the security of your house, in this instance, ang dami ng Marines, ang dami ng PSPG, ang dami nila, hindi ka dapat tumawid doon sa kabilang bahay. O kaya tinanong mo yung kabilang bahay mo na ikaw nangungupahan pa na sino yung mga nandyan, papasukin ba kami yan? O kaya kilala mo naman yung namamahal Paalala sa ng grupo ngayon, NBI eh. tatawagan mo siguro, di ba, no? So, ako, again, those are factual na makikita lahat doon sa findings. I've seen all the videos already that is necessary to be seen na importante doon sa investigation. It was shown to me by CIDG last night. Nakita ko na yung sagot eh. But I'd rather leave the conclusion again to the Department of Justice. Hindi rin the CIDG. Siguro yung CIDG. Actually, dapat kasuhan si Cayetano dyan. Nakuha na nila kaagad eh. Seen the CCTV. You've seen the coverage of the media who were present there. Everything happened at the side of GSIS. Actually, dapat kasuhan si Cayetano dito, guys. Oo. Kasi, hindi naman ito gagawin ni Aplaska kung hindi niya pinayagan eh. Or kung walang utos. Alam mo, dapat si Aplaska, kung makakarating man sa itong video na to, obviously, nilaglag ka na ng mga boss mo. Nilaglag ka na ni Bato, nilaglag ka ni Alan Peter, nilaglag ka na ni Robin. Ikaw na lang mag-isa. So, look out for number 1. Unahin mo ang sarili mo. No joke. Unahin mo ang sarili mo. Dito sa loob ng bahay nila. That's why ako, nung tinawagan, they're having fellowship doon sa aming planning. I'm really insistent, nagpa-interview talaga ako, nandito kami at sigurado akong walang tao sa Senado. Because what was told to me by the senators, sa loob ng Senate, binabaril sila. And the ballistics ng bala, makita nyo yung ballistics, papunta lahat sa GSIS yung tamaan ng bala, walang papunta sa Senado. They were never put in danger. Hindi nalagay sa the senators. Kasi nga, it's a protocol kung if you are being attacked, if you're under threat, sa bahay mo limbawa, Mavichi, at may opportunity ka namang umalis sa bahay mo dahil alam mo, ma-overpower or anything, anong gagawin mo? Dapat the first thing that you did, evacuate mo na yung lalo na yung mga senators. Kasi importante yung mga tao yan. Diba? So there is a danger. But you stayed until 12:30. Parang medyo sarcastic yun Tumakas pa, di ba? Hello, Chief. Sa akin yung quick reaction lang. Kasi the senators now are doing their own live stream. Kanya-kanyang live stream na sila sa loob ng Senado. And madalas sila makipag-usap sa media. Especially Senator Cayetano, who's now the Senate President. Quick reaction lang po dun sa sinabi. Alam niyo si Cayetano kasi, madaldal talaga yan. At saka si Cayetano has a flair for the dramatic. Oo. Mahilig siya sa drama, mahilig siya sa kontrobersya, mahilig siya sa drama. He thrives in it eh. Gusto niya yung ganun eh. Gusto niya yung magulo, gusto niya yung maingay, gusto niya yung lagi siyang sentro ng atensyon. Naalala niyo nung sa Congress noon, nung siya yung House Speaker, tapos ayaw niya ibigay yung pagiging House Speaker kay Lord Alan Velasco. Anong ginawa niya? Naalala niyo? Kinandado niya yung pintuan ng House. Literal na kinandado niya. Nakakadena. Nakakadena yung literal. Walang makapasok na congressman. Bakit? Kasi pag bobotohan na natanggalin siya eh. Ikukudeta na siya. Alam niya na ikukudeta na siya. So ang ginawa niya, naghanap siya ng loophole sa rules ng House na kailangan sa loob daw ng House magkaroon ng botohan
Eh, di kinagdada niya yung house, walang makapasok. Hindi nakapag-session ng mga congressmen. Di ba? Kaya siya walang ya. Alam niyo kung buhay pa yung tatay niyan, he's rolling over his grave, mga kababayan. No joke. Ganyan siya kalala. O tapos ngayon ito naman yung sa Senate. Gusto niya yan eh. Gusto niya yan, nasa sentro siya ng atensyon. So, tuloy natin to. Sabi ni SP na hindi niya matitibag yung Senado under his term and kayo raw po yung dapat mag-resign, hindi siya. Wala naman akong panawagang mag-resign siya. Sa kaya niya lang po yun, baka may nagbulong na naman sa kanya. And first of all, wala naman intention ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. It is an institution recognized since time immemorial, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman natin titibagin? We are there Dapat talaga to promote tipagin law yung and Senado. order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises. Nag-usap kami ng Monday, so I kept my promise na hindi kami papasok. But they did not keep their promise that they will take care of Senator Bato de la Rosa. So kung may, hindi po kami yung titibag ng Senado, it's them who are there in the Senate. And I have to say this, I said it yesterday, this is not about Senator Alan Peter Cayetano or about me. Magka-schoolmate po kami yan sa law school. This is about the rule of law. This is about law and order. So, I don't know if I have to comment pa doon sa sinabi niyang hindi nila natibag. Talagang, yung pangalan ko sinama pa no? Na doon sa pagsasabi niya, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law. It's the institution na ang Senate is one of the institutions that's supposed to be promoting the law and true to their words. Hindi ito about Senate leadership. This is about law and order. There is a warrant issued by a competent court recognized in our jurisdiction. Hindi naman yata pwede na pag senador ka, hindi ka pwedeng managot sa batas. It's happened. Meron na pangyayari niyan. Senator De Lima was arrested in the grounds of Senate. Senator Trillanes, if you remember, Senator Enrile, after he delivered his long privilege speech, he surrendered to the arresting authority. Of all the people who should understand law enforcement, it should be Senator Bato de la Rosa, being a member of the law enforcement, being the chief of police, one time in his life. So, Wala nga pake. Police watching was reasonable enough, moving to a reasonable conclusion, may kita po nila ano talaga yung nangyari. So, kami naman po, we're very transparent sa NBI. I've seen our men, and some of you are witness to that hanggang umaga. We should be part of the process of the law. So, kalalitan nyo naman po talagang the attack is to the NDI. But ako po, I will not let the people of NDI get a solution on this. Mahirap naman porque sabi mo, Senador, that's a feudal thinking Senador kami, dapat hindi kami ganito. Every one of us should be treated equally po. Ako, director po ako ng NDI. I'm given a mandate to promote it. Pero hindi ko sasabihin na, hindi ako pwedeng hindi na ako gagalaw kasi director ako, igalang no. We are servants of the people. Kung meron nung unang magbibigay ng halimbawa sa tao kung ano yung tamang gagawin, are those people who are vested with powers and authority. Siguro alisin po natin yung feudal thinking na senador ako. Kasi kung senador kayo, hindi magbago yung point of view. May isang senador, when it's time to arrest yung ayaw niya, nung long time ago, Senator Trillanes, pumunta ron, sabi niya, pag kami ordinaryong tao, sasama na lang sa polis, wala kami magagawa. Pero ibig sabihin, pag senador ka na, hindi na pala ganun. Tutulong ko palang patakasin yung mga senador na kailangan managot sa batas. So again, man, it's not about me, Senator Alan Peter Cayetano. Yun nga nakakalungkot dun Sila yung nagpoprotektahan Diba? Si Robin yung nagtakas. Tapos ngayon, hindi siya makapagsalita ng diretso no in-interview ni Mel Chanco. Oh. Diba? Hindi siya makapagsalita ng diretso. Dinadaan pa sa sa pakyut-pakyut. Ikaw naman, Tita Mel, ganyan. Tumitita Mel pa, alam mo close. Close kayo. Oh. Si Tita Mel daw Oh. Tapang-tapangan noong una, tapos pagdating kay Tita Mel, taob. Di ba? Alam niyo mga kababayan, basic lang naman yan Ang lino-lino ng batas, and it's always been, so far, for the past 3 years, going 4 years, for the past 3.5 years, it has been the Duterte side na palaging sumusuway sa batas. It's always been them. Pansin nyo? Sila lang. Palagi. Tapos, kapag nandiyan na yung warrant of arrest or kapag pinatawag sa house hearing or pag pinatawag sa kung saan, pinasumpina, sila pa galit. Sila pa biktima. Diba? Sara Duterte. Binantaan niya ang presidente. Pinatawag na NBI. Siya pa galit. Saka nakakita. Yung mga vlogger ng mga Duterte, kung ano-ano pinagsasabi sa mga vlog nila, pinatawag sa house hearing,
Sila pa galit, sila pa nagpunta na Supreme Court, talo naman. Ayan, si Jason Sa. Imbe-imbento ng kwento, imbe-imbento ng chismis. Ano nangyari? Nagkaroon ng mga warrant. Siya pa biktima. Si Pacquiao. Si Buloy. Ng abuso ng mga bata, ng human trafficking. Inaaresto. Siya pa galit. Bina-violate daw ang kanyang constitutional rights. See? Rodrigo Duterte, pumatay ng halos 30,000 Pilipino. Inaaresto. Siya pa galit. Tapos sila pa biktima. And ito, bago, si Bato de la Rosa. Tignan nyo, hindi, ang dami. Off the top of my head lang yun, mga kababayan. Ha? Off the top of my head. Paano pa yung iba? Si Defensor. Ayan, buti na na-mention mo, waka ko pa kay. Si Defensor. Nag-human trafficking, nagtayo ng bar, na may human trafficking sa loob, may drug running sa loob. Kinasuhan ng pamilya, kinasuhan siya. Siya pa galit. Kanang tipaklong. Si Robin Padilla, nagtakas ng pugante. Siya pa galit. Ibang level eh. Ibang level talaga yung... Alam niyo yung mga abogado nito, yung mayaman eh. Si Topacio, si Torion, si Bondok. Sila yung mayaman dyan. Oo. Diba? Ayan, si Chabit. PGMN, si Celis, yan lahat sila. Si Humba. Si Humba Ding. Ang dami nila, no? Ang dami nyo, ba't kayo ganyan? Bakit kapag krimen, laging DDS, Duterte aligned politician ang ang laging nakakabit na pangalan, di ba? Diyos ko. Pero in fairness dapat magpasalamat sa inyo si Torion tsaka si Bondok kasi yung mayaman sila dahil sa inyo. Hindi natin. It's about promoting law and order dito po sa bansa natin. And it's about time na people should realize hindi po yung pesto yung tinitingnan natin dito kung ano yung ginawa mo, kung naaayon ba to sa batas at sa tama o mali. By the way, sir, where is Bato now? Do you have any information you can share with us? Kung meron man po, I have to apologize because it's a part of our process sa law enforcement. So, hirap naman po mag-announce na nandito siya. Kasi people try to speculate eh. Ang dami lang pong lead na binigay. But we have a lead kung nasaan talaga. Pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya. Hindi ko alam kung sasabihin ba ni Director Matibag doon na wala o wala akong sasabihin. Kasi di ba nag-isip po siya, kung alam ba niya si Bato, kung nasaan si Bato, hindi. Alam niyo mga kababayan, NBI yan. NBI yan. Alam nila kung nasaan si Bato. Alam nila kung nasaan si Bato. NBI yan. Alam nila yan. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Alam nila yan. Baka nga nakatap na sila sa telepono niyo. So mga kababayan, ako hindi ako maniniwala pag sinabi niya na hindi niya alam. Pero, buti na lang, nagpigil siya. Buti na nagpigil siya. Kasi, syempre, mas maganda yung hindi tinetelegraph yung mga moves. Tulad nung ginawa ni John Vic, saka nitong si Boying Remulla, nung lumabas yung warrant of arrest, November 2025, pinagkalat agad nito ni Boying Remulla. Parang parang tinetelegraph niya kasi. Na, magtago ka na. Ano sabi? Basta mag-exam muna tayo, choose the correct verb tense. The Senate was under attack with feelings. Grabe naman si teacher. Aphrodite, salamat sa super chat, teacher Aphrodite. Diba? Tuloy natin to. But again, sinabi ko naman yun, there's somebody who is person that should be asked
Ang unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Ayun. Sabi. Sir, ito pong kwento. Ang sinabi nung sinuspinde ng ombudsman, si Aplasca, nag-react ng kabila yung majority. Dapat din daw ikaw. Dahil kayo naging problema. How do you respond to that? Okay. Una-una po, hindi naman ako nagdudo na nagpuputok ng baril. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, ang unang-unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Correct. Yung command responsibility niya si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano naman po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve kung ano naman penalty na gagawin po natin. I think alam ni Ma'am Ichi yan sa tagal niyang kasama niya ako. No? So sa akin po ganun. And yun naman, ako pag tinatanong lang, doon lang din po tayo nagpapaliwanag eh. Dahil gusto ko lang po mag-respond doon sa tanong ninyo. In as much as possible, sa totoo, ayoko na po sanang mag-interview. I've declined a lot already. Kasi I'd like to give, I would like to give it to the committee that was, as committee na ginawa, na binuo ni Secretary Bida, no? And the CIDG is there already. So sila yung mas makakasagot dito. But your question is something na legal and political somehow. So anong pinanggagalingan? Siguro command responsibility. Sabi po nila, yun po siguro. If that is the case, sino po ba unang nagpaputok? Wala naman nagpaputok doon. Baka hindi po natrata ng paputok doon. O, at sino po ang may command responsibility kay Sergeant at Arms? Di ba po, who is the head of the Senate right now na nangyari yan? Ano po? So, along that line, ano po? Siguro po yung ano po. I hope na sasagot ko po yung tanong niya. Ano po? Questions from our colleagues. Ako, I'm going to go a step further. Ba't pa sususpindihin? Tanggalin na lang si Alan Peter. Para saan pa? Ba't pa sususpindihin? Wag na. Tanggal na. Wag na yun na iboto yan sa 2028. Patatapos sa term niya. 2 taon na yan. 2 taon na lang tayo magtitiis, guys. Oo, pag natapos ang term niya, wala na. Nga. So, tanggalin nyo na sa balota nyo yan. Tanggalin nyo na sa balota nyo. Kung kayo nagkamali before at binoto nyo si Alan Peter Cayetano, siguro by this time, alam nyo na dapat hindi nyo na siya iboto. Kasi naman, nagpabudol kayo sa 10K o asan 10K nyo hanggang ngayon wala pa. Oh, di ba? Asan 10K nyo? Wala pa hanggang ngayon. Oh, paano sa kayo pupulutin ngayon yan? Tawa-tawa si Alan Peter. Oh, tignan niyo yung mga bobong bumoto sa akin, no, dahil sa 10K. Wala naman ako bibili na 10K dyan sa mga yan, eh. So, tingnan nyo na kasi. Tingnan nyo na yung mga katulad ni Alan Peter. Tano, walang dudulot sa inyo mabuti yan. Walang dudulot sa inyo mabuti yan. Hayaan nyo na lang siyang mabulok kung saan man siyang lungga nakatira. Oo. Di ba? Kung gusto niyang manira ng bayan, doon na siya sa bayan nila ng Taguig. Sirain niya yung Taguig. Bahala siya sa buhay niya. Hayaan nyo na siya doon. Ikulong nyo na lang siya doon sa lugar na yun, sa 4 walls of Taguig. Bahala sila. Lang ya. Minsan naiisip ko rin bakit kung ba't, di ba? Mukhang pera din kasi mga Pilipino kaya ganyan Napangakuan lang ng 10K, akala mo bibili. Eto siguro sa isip-isip ni Alan Peter Cayetano, pinangakuan ko na nga kayo, gagawin ko pa. Nasa utak ni Alan Peter Cayetano, pinangakuan ko na nga kayo, tutuparin ko pa. O yan tuloy. Diba? Salamat Ate Florida Kawili sa inyong super chat. God bless po. God bless. So wag na. Matuto na tayo. Wag na nating ilagay ang sarili natin sa ganyan. Oo. Si Denzel Love, salamat sa inyong super chat. Si Rona Suzuki, salamat din po sa inyong super chat. Oo. Mapagtsatsagaan siya ng Taguig. baka Taguig kaya siyang pagtsagaan. No? Pero buong Pilipinas hindi na. Suko ng Pilipinas sa kanya. Mga taga-Taguig na lang. Di ba? Bahala sila. Buhay naman nila yan. Sila na mahirapan. Huwag na lang tayo idamay lahat.
Wala lang tayo damay sa mga kalokohan nila. Kung gusto nila si Alan Peter Cayetano, kanila na lang. Huwag na tayo damay sa bayan ng Pilipino. Oo. Kawawa naman yung mga taga-tagig. May taga-tagig ba dito sa live stream natin today? Salamat sa 5,000 plus na nandito ngayon. Oo, at huwag kakalimutan mag-like ha. Wait, titinok ako ilan like. Lagi nyo kasi nakakalimutan mag-like eh. Mag-like kayo. See, 5,800 tayo dito tapos 1,400 lang ang like. Mag-like naman kayo guys, please. Para masaya. Okay. Ayan, si Pablo Naidas, taga-tagig daw siya. Oo, good luck. Good luck, Sir Pablo. Oo, good luck, good luck. Iba na iboto mo. Diyos ko. Ito pa, si John, oh? Si John J. Tagig din daw. Good luck. Ay, nako, Diyos ko. My goodness. Mamaya ni si Ces Drilon, mamaya. Sa next link natin si Ces Drilon. Oo. Nakakatawa yun eh. Nagtantrums na naman si Jimmy. Jimmy, ano ba yan, Jimmy? Ano ba? Huwag masyado mainit. Let me be the one. Ano mainit, Jimmy? Let me be the one. Pick it up. Okay. Mamaya, panoorin natin, Rico. Sabi ni Rico, ano meron kay Ces Drilon? Mamaya, panoorin natin. Okay.